Umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po ako, almusal tayo with Neb. Dito po tayo sa lugar ng Aplaya sa Tinggalan. Dito po nangyayari yung mga trading po, no? Yung isda to dealer. Dito rin po may mga naliligo din. Sa araw po ito, magninilay po tayo ng mga salita ng ating Panginoon at alam naman natin na naririto si Jesus sa ating kalagitnaan. Ano po? Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa pag-ibig, no? Ang pag-ibig po na wagas, a love to last. Yan, ang ganda po ng ating pamagat, no? Very romantic. Kayo po ba ay may mga minamahal? Natural, madami po sa atin talagang in love, no po? Paano ho ba kayo nai-in love? Ano ho ba yung mga ginagawa ninyo sa mga minamahal ninyo sa buhay? Karamihan ho kasi tayo pag nagmahal, binibigay naman natin po talaga yung nararapat kasi gusto rin natin tayong mahalin, di ba? So lahat ng kaya natin gawin ay ibinibigay natin sa kanya. Pero wala naman pong perpektong relasyon, ano po? Laging may hindi pagkakaunawaan, dumadating ka sa point na lumalabo, dumadating ka sa point na parang hindi mo na kaya, no? At minsan napapatanong ka, worth it pa ba? Di ba? Ito bang lahat ng aking ginagawa meron pa talagang pupuntahan, no? So minsan may mga katanungan ka pong dumadaan sa atin na nagiging ganon ang sitwasyon, nagiging ganon ang pakiramdam natin, ano po? Pero ito pong kwentong ito ay para sa tao. Minsan po tayo din ay nagda-doubt, no? Nagda-doubt din tayo sa ating Panginoong Jesus, no? Lalong-lalo na po kung tayo ay dumadaan sa matitinding pagsubok, madaming problema, no? At parang nanghihina na tayo at nawawalan na tayo ng lakas sa ating pananampalataya, no? Dahil ganun nga ang pakiramdam mo, no? Minsan nagtatanong ka, Lord, mahal mo pa ba ako? Bakit puro na lang ganito ang pinadadanas mo sa akin, no? So, ito po yung tatalakayin natin ngayon sa kanyang mga salita. Kung paano po ba ang totoong umiibig, no? Paano po ba tayo dapat magmahal, maging ito man ay sa karelasyon natin dito sa mundo o ito man ang relasyon natin sa ating Panginoong Jesus. Ano po? Magbabasa po ako, no? Dito po sa 1 Corinthians 13:7, sabi dito, love never gives up. It endures through every circumstances. So kahit na anong kaganapan, hindi pala po tayo dapat bumitiw. Kasi ganito ang Diyos magmahal. Hindi niya binibitawan, no? Example na natin yung pagdinay sa kanya ni Peter, no? Kilala niya naman po si Saint Peter. Dininay niya si Jesus ng 3 beses, ano po? Pero anong ginawa ng Panginoon? Pinatawad pa rin niya at minahal si Peter. Kasi yun naman ang kautusan sa atin ng Panginoon. Love one another. Love God above all, di ba? Love yourself, no? So it's all about love. It's all about pag-ibig po, no? So sinasabi rin ng Panginoon na kapag tayo ay nanghihina sa Kanya, mas gusto niya tayong lapitan, no? Mas gusto niya tayong i-comfort, di ba? Sabi nga dito sa Timothy, 2 Timothy 2:13, if we are faithless, no, He remains faithful, for He cannot deny Himself, no? So talagang lalapit siya sa atin kapag tayo ay nakakaranas na ng masasakit, no? At tayo ay lumalayo sa Panginoon dahil doon sa sakit na nararanasan natin na hindi na natin kinakaya. Pero si Lord, hindi Kanya susukuan, no? Dahil ang magmamahal sa atin ng Diyos hindi nakabase na sa kung anong kaganapan at anong nagiging performance natin para sa Kanya. Kung tayo'y malapit sa Kanya o tayo hindi malapit sa Kanya o tayo'y makasalanan, hindi ho doon nakabase ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Nakabase ang pagmamahal ng Diyos sa karakter ng Diyos. Ano ho ba ang karakter ng Diyos? Ang karakter ng Diyos, ano po? Is love. Yan po ang definition ng karakter ng Panginoong Hesukristo sa atin nang siya ay
pagpapako sa krus at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan dahil ang karakter niya is love. So ganun ang Panginoon magmahal sa atin. So pag kinonect po natin ito sa ating relasyon, no, sa ating mga kasintahan o mahal sa buhay, hindi naman talaga po araw-araw masaya, no? And not every Monday will remain Monday, di ba? So may Tuesday, may Wednesday. So ibig sabihin may mga ganap na mahirap, na mabigat, at anong dapat natin gawin? Tanggapin lang natin yan, i-accept natin. Alam nating masakit, alam natin na kung anong pagdadaanan. Meron din tayong pakiramdam na wala kang kasiguraduhan, hindi mo pa nakikita ang ilaw sa dulo ng tunnel. Paubayad din natin ito sa ating Panginoon, dahil ang Panginoon natin ay kung magmahal ay wagas, no? Kaya nga, I love to last. Ano po? So nawa po ay may natutunan tayo sa araw na to. So if you are doubting, no, and pakiramdam mo napapalayo ka sa Panginoon, never too late, right? Tanggalin mo ang doubt. Sinabi niya na sa atin na mahal niya tayo, kaya panghawakan natin ang salita ng Diyos, no? Sabi nga dito sa Romans 8:38-39, nothing can separate us from the love of God. Yun lamang po ang ating sharing ngayong araw na to, at ibalik po natin ang kapurihan sa ating Panginoong Jesus. At maraming salamat po. Iikot ko lang kayo dito sa dagat para naman meron kayong makita. Ito po ang Aplaya. Ayan po, no? Ayan, kaya maraming mga bangka dito kasi nandiyan po ang trading nila. No po? So kita-kita ulit tayo bukas. Almusal tayo with Neb, and God bless po sa ating lahat. Okay?